Katakutan mo ang Panginoon dahil siya lamang ang may kontrol sa iyong buhay. Magandang araw po mga kapatid, sa oras na ito. Nandito naman po ulit tayo upang ating pag-aralan ang salita ng Diyos sa isang 5 minutes lang na message para sa inyo. Mga kapatid, hihiramin ko muna ang inyong time, ang inyong oras upang nyo mapakinggan ang konting mensahe o panawagan ng Diyos para sa atin. Kung meron po kayong mga Bible, babasahin ko po. Dito po sa sinasabi po ng Biblia, dito po sa Revelation chapter 14, verse 7. Saying with a loud voice, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of the water." Dito po mga kapatid, binibigyan tayo ng babala ng Panginoon na sinasabi po, no? Ito po ay isang pangitain ni John the Beloved na pinakita ng Panginoon sa kanya doon po sa island of Patmos habang siya po ay na-exile doon. So, ang sabi po dito, fear God and give glory to Him. Mga kapatid, handa po ba tayo na ibigay natin ang kaluwalhatian sa Panginoon? Gagamitin natin ang ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Bigyan natin ng dangal ang ating paglilingkod sa Kanya. Sa pamamagitan po ng ating mga gawa, makikita po ng mga tao na tayo po ay totoong lingkod ng Diyos. Hindi lang po sa salita, kundi sa gawa, makikita rin. Mga kapatid, alam naman po natin na ang Diyos po ay dapat nating katakutan kasi po siya lang po ang gumawa ng langit, ng lahat ng mga bagay na natatanaw natin dito sa mundo. Pero po kung ang isang tao ay ayaw makinig ng salita ng Diyos, ng panawagan ng Diyos na kailangan tayong matakot sa Kanya, nandyan na sa kanila yon kung ayaw nilang makinig. Pero tayong mga nangaral ng salita ng Diyos, dito man sa social media, maging sa inyong church, dapat nating sabihin ang katotohanan. Kahit makinig man sila o hindi, basta sabihin natin ang buong katotohanan. Kasi po, alam po natin mga kapatid, kapag sinabi po natin ang katotohanan, yun po ang maging tulay upang maligtas natin ang mga tao na nasa kadiliman o nasa kasalanan. Hindi po ibig sabihin na tayo ang nagligtas, kundi ginamit lang tayo ng Panginoon na example or ginamit lang tayo ng Panginoon na instrumento para maligtas ang mga taong naliligaw. Kaya po, lahat po tayo dito sa social media, nagsishare tayo ng salita ng Diyos, hindi po dahil sa sumasahod kayo dito, hindi po dahil sa may benepisyo po kayo dito, kundi dahil po ang pakay ninyo, ang layunin natin, ang goal natin ay mailigtas ang lahat ng tao na makarinig ng mensahe ng Diyos. Yun po mga kapatid ang katotohanan. Pero karamihan po sa social media, karamihan po kasi sa atin dito na nagsasalita ng salita ng Diyos ay may gustong makuha. Halimbawa, gusto mong maabot ang ganitong views, ang ganitong engagement, gusto mong kumita, gusto mong magka-earn. Pero pag sinamahan mo po yun ng tapat na puso, bigyan ka po ng Diyos ng pagkakataon. Ibigay niya sa iyo ang iyong minimiti. Pag nagkasahod ka dito, ginagamit mo for His ministry, yun po ang kalooban ng Diyos. Pero kapag nagkasahod ka na, hindi mo na inaalala yung ginawa ng Diyos para sa iyo, hindi ka na natakot sa Kanya, binibinta mo na yung katotohanan, binibintan mo na yung salita ng Diyos, yun po ay ang malaking pagkakamali ng tao na parang ibininta mo yung salita ng Diyos. Kasi yung pagsisir naman po ng salita ng Diyos, walang bayad yan eh. Libre po talaga yun, nasa Biblia po yun. Na-missing po ako ng verse, pero nandun po yun sa Biblia na sabi ni Jesus Christ na freely you receive, freely you give. Ibig sabihin, kung libre nating natanggap, libre nating ibibigay. So, ang kaloob po ng Espiritu Santo ay walang bayad. Mga kapatid, matakot po tayo sa Diyos at gamitin natin ang ating buhay para po sa Kanyang kaluwalhatian. Amen.